landas ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Mula sa mga karnasang hangul sa tunay na kasaysayang ipinadadala ng ating mga tagapakinig, mga karanasan kung paano nila natagpuan ang tunay na liwanag sa landas ng buhay. At ngayon, narito ang isang liham kasaysayang padala ng isang ating tagapakinig. Dear Brother Mike, nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat kayo ang ginamit niyang instrumento upang mapakinggan ko ang mabuting balita at magising ako sa kamaliang ginagawa ko sa nanay ko. Ako po si Ludi. Hayaan niyong simulan ko ang lahat nung nasa abroad ang mister ko at kumikita pa ako ng malaki sa sarili ko namang trabaho dito sa Pilipinas. Naku, tingnan mo ito, Nene, ito. Kasi sa iyo ang t-shirt na ito. Tapos ito, siguro, ibigay mo na lang sa kalaro mo. Marami ka naman damit, hindi ba? O yan, ha? Nay! Ano ka naman ang tinuturo niyo sa bata? Aha, kasi totoo namang marami lang damit si Nene. Pero hindi ibig sabihin, pwede na niya ipamigay na lang basta ang damit niya. Pinaghirapang kitain sa Saudi ng tatay nila ang pinambili sa mga laman ng package na yan. Nagmumungkahi lang naman ako para matuto ang bata kung paano maging mapagbigay sa kapwa. Lalo na kung... Inay, maliliit pa yan. Hindi pa nila mauunawaan ang gusto mong ipaunawa. Hayaan mong sa akin manggaling ang pagdidisiplina. Ludi, Ate Ludi, doon na lang kami ng mga bata sa kwarto. Dadalhin ko na itong kahon ng mga padala ni Kuya Nante. Mabuti pa nga. Baka may makita lang ang inay na gusto niya ipamigay sa mga kawawang kapitbahay. Mawala pa dyan sa kahon. Hindi ko naman gagawin ang iniisip mo, Lodi. Kapakanan pa rin ang mga apo ko ang unang-una sa isip ko. Ate, pupunta na kami sa kwarto ng mga bata. Sige. At Mina, ate, siguruhin mong hindi makikialam ang inay sa laman ng kahon na yan. Napakasalbahin ko pong anak noon. Palibhasa, tapos ako ng college at nagtatrabaho ako noon bilang isang executive secretary sa isang opisina sa Makati. Napakataas ng pagtingin ko sa sarili ko. At ang nanay ko, para sa akin, ay isang ignoranteng matanda. Tutulog ka pa kasi kaya ako ang nagbigay ng gatas sa mga apo ko. Ipinagtimpla ko sila Nenet at Junior bago pumasok sa school. Nakialam na naman kayo? Sigurado bang tama ang bilang ng kutsarang ibinuhos nyo? Ludi, kasi hindi ba malalaki na naman sila? Hindi na kailangang itakal kung ilang kutsarang gatas ang ilalagay sa baso. Apat na takal. Ganun ba? Pero napakadapot naman kung ganun. Inay, kaya may direksyon ng produkto para makuha ng mga bata ang tamang dosage ng nutrient na naroon sa gatas. Kung kulang ang takal, bali wala rin ang iniinom nila. Kakainis naman talaga, oo. Bakit kasi nakikialam pa eh. Mina! Mina! Sa susunod nga, ikaw ang mag-aasikaso ng almusal ng mga bata. Nagbili na ako sa'yo, kaya tatandaan mo kung ano dapat mong ginagawa sa araw-araw. Opo, ate. Ay, ako, naliligo na nga ako. Ihanda mo almusal ko, ha? At ayoko mahuli sa trabaho.
Hindi na naman po kayo nagkikubuan ni Ate Ludi. Napansin mo rin pala, Mina. Bakit po siya ganun? Kaming magkakapatid, hindi namin kayang tiisin ng nanay namin. Kahit masama ang loob namin. Kasi may ugali po ang nanay namin na kung kailan may bisita, saka kami pagagalitan. Pero alam niyo, Nanay Pausta, kami pa rin ang nakikipagkasundo sa nanay namin. Kahit ganun siya, mahal pa rin namin siya. Mina, Sana ho, magising yun si Ate Ludi. Alam niyo kasi, kahit katulong lang ako dito, hindi ko po gusto ang trato niya sa inyo. Masyado po siyang makasagot sa inyo. Tapos ngayon, ayan, 1 linggo na naman kayong hindi kinikibo. Ay, si Nante tumatawag. Hello? Nante? Oh, nasa ka ba kanina? Bakit hindi mo sinasagot ang phone? Nagnovena ako. Dumaan ako sa simbahang malapit sa trabaho namin. Ginagawa ko yun araw-araw mula na magsimula ako sa novena ko. Para sa naman yung nobena mo. Siyempre, pinagdarasal kong payagan kang magbakasyon ng employer mo. Oo nga eh. Napaka-stricto pa naman. At siyempre, ipinagdarasal ko rin bigyan ka ng extension sa kontrata pagkatapos ng bakasyon. Ayoko na nga sana. Nalulungkot ako masyado. Ito naman, paano tayo makakapundar ng sarili nating bahay at lupa kung di tayo magtitiis ng konti pa? Bakit ba? May problema na naman ba kayo ng nanay mo? Wala. Ludi, ayusin mo nga yung paikitungo mo sa nanay mo, ha? Matanda na yon. Dapat hindi mo na sinisigaw-sigawan. Huwag na nga natin pag-usapan yan. O, kumusta ka na? Kumusta ang trabaho? Mabuti. Hindi na kami masyadong nire-require na mag-overtime ngayon. Mabuti naman. Natutuwa ako marinig yan. Basta, huwag mo kami alalahanin. Okay ang mga bata. At okay din ako sa trabaho ko. Ang lakas po ng loob ko magnovena, no, Brother Mike? Dasal ako ng dasal na pagpalain kami ng Diyos. Ngunit hindi ko naisip noon na napakalaking kasalanan pala ang ginagawa kong pang-aapil sa nanay ko. Tina, sige na. Ako nang tatapos ng pagpaplansya. Eh ate, ito na lang uniform mo ang hindi pa napaplansya. Oo, alam ko. Kaya nga ako na magpaplansya. Baka masunog mo ang tela. Sige ate. Ibukas mo nga pala ang maliit na radyo bago ka lumabas. Para may mapakinggan ako habang narito. Oo, ate. Magandang tuktok sa istasyon nito, ah. So, sino ba yung nagsasalita kanina? May pagkabisaya. Paano kaya nag-announcer yun? Pero hindi bale. Narilibang naman ako eh, habang namamalan siya. Ate, ang daming pagkain nito ah. Saan tayo pupunta? Doon, sa PICC. Ipapasyal natin ang mga bata? Oo. At saka a-attend tayo ng fellowship. Fellowship? Yung napapakinggan ko sa radyo. Ah, yung sa DWXR? Oo, Mina, yun nga. Masaya kasing pakinggan eh. Gusto kong malaman kung totoong maraming dumadalo. Tsaka syempre, gusto ko rin makita kung guwapo nga ba talaga si Brother Mike.
Kaya may paiksi ngayon ang buhay ng tao sapagkat nawawala na ang paggalang sa magulang. Brothers and sisters, pakinggan niyo ang awit na itong nagsasabing inay. Mula noon hanggang ngayon, mahal kita. Maghawakan kayo ng kamay. Hold your hands together. Habang natutulog ay ilaban kaya kung ako ay karamdaman ka mapagkalituwaan ang iyong Natapos ko na ang aking novena. At inulit ko pa. Ganun pa rin. Hindi pa rin dumarating ang mga ipinagdarasal ko. Kasi, napakasalbahe kong anak. Tiwarin mo ako, Diyos ko. Tulungan niyo ako makahingi ng tawad kay Inay. Hindi ko alam kung paano. Pero tulungan mo ako. Tulungan mo ako kung paano makikipagkasundo kay Inay. Tulungan mo po ako, Panginoon. Nanay Pausta, umas na po si Ate Ludi. Tulad ng dati. Nauuna siya mag-almusal. Para hindi kami magkasabay dito sa mesa.
Pero may iniwan po siyang sulat. Sulat? Bakit niya ako susulatan? Siguro paaalisin ako dito sa bahay. Nanay Pausta naman, bakit kayo paaalisin? Sa inyo tong bahay. Kahit na sa tono ng pagsasalita sa akin ni Lodi. Kahit ano gagawin niya para mawala na ako sa bahay na ito. Basahin niyo po muna. Natitiyak kong matutuwa kayo. Bakit? Alam mo siguro kung ano nakasulat? Hindi po. Pero, base sa napakinggan namin kay Brother Mike, nung isinama niya ako sa fellowship, natitiyak kong magbabago na po si Ate Ludi. Nanay Pausta? Paano nangyari ito? Nanay? Humihingi siya ng tawan. At totoo ro na mabigat sa buhay kapag magulang ang kaaway. Yan po mismo ang napakinggan niya kay Brother Mike. Oh, Diyos ko. Salamat po. Pero sana, Mena, tuloy-tuloy ng pagbabagong ito. Hindi lang Ninas Kugon. Ay, Ate Ludi, maaga po kayong umuwi ngayon. Oo. Nabasa na ba ng inay? Oo, ate. Naroon siya sa kusina. Nagluluto. Salamat. Sige, tutuloy na ako doon. Isara mo na ang pinto. Opo. Inay? Ludi? Inay? Ay, sorry po. Sorry sa mga nagawa ko. Lodi, baguhin mo lang ang sarili mo, anak. Para sa kabutihan mo rin yun. Opo, inay. Opo. Samson. Oh, Nanay Ludi. Mabuti sa pasal ka. Oo. Kukumustahin ko kasi kung bibigyan ng bagong kontrata si Nante. Ay, oo. Hindi pa nga namin nasabi sa kanya. Pero ito. Kasama niya sa bibigyan namin bagong kontrata. Naku! Inaasahan pa naman namin papayagan na siya magbakasyon muna. Siguro naman. Hayaan niyo. Tutulungan namin siyang makiusap sa employer niya. Ay, hindi bale. Doon sa lalapitan ko, siguradong papayagan siya. Bakit? Sino bang lalapitan mo? Basta. Pero salamat na rin. Itatawag ko kay Nante na bibigyan siya ng bagong kontrata. Okay. Ikumusta niyo na rin ako sa kanya, ha? Sabihin mo, konti na lang. Mahirap ka mo maghanap ng trabaho. At saka, dito sa agency, araw-araw, may bagong aplikante. Hindi kasi lang na talagang mahirap na ang buhay dito sa ating bansa. Hindi kasi lang talagang mahirap ang buhay dito sa ating bansa. Hindi ko makalimutan ang sinabi ng taga-agency. Tama siya. Napakapalad namin mag-asawa. Pareho kami may trabaho at magandang pasahod. So, ano ginawa ko ng mga nakaraang araw? Kung pagsalitaan ko si nanay, parang napakagaling ko ng tao. Pero, ang lahat ng pagpapala, galing sa'yo, El Shaddai. Ay, si Nante. Naku, salamat, Lord. Siya mismo ang tumawag. Hello? Hello? Oh, Ludi. Pinayag
Pinayagan na ako magbakasyon ng amo ko. Diyos ko, salamat po. Answered prayer ako. Answered prayer? Oo, Nante. Dumadalo na kami mag-iina sa El Shaddai Fellowship. At pag uwi mo, isasama ka rin namin doon. Talaga, Ludi? Medyo naiba nga ang pagsasalita mo ngayon. At Nante, gusto kong malaman mong iba na ang trato ko kay Inay. Tama ka. Salamat sa Diyos. Kahit may mga kamalian pa siya, hindi katwiran yun para pagsalitaan ko siya ng kung ano-ano. Alam mo, Ludi, natutuwa ko marinig yan. At natutuwa rin akong nagawa ko nang humingi ng tawad kay Inay. Nakakaasiwa pero matapos ko yung magawa, gumaan ang dibdib ko. At heto, sunod-sunod na dumating ang blessing sa atin. Nang magbakasyon si Nante, sama-sama kaming mag-anak na dumadalo sa ating gawain. May baon kaming pagkain. Pero para po yun sa mga bata. Kami mag-asawa, hindi nakakaramdam ng gutom o pagod pag nasa gawain. Salamat sa Diyos. At ngayon po, nakabalik nang muli sa abroad si Nante. Purihin ang Diyos. Your sister in Christ, Ludi. Inyong napakinggan ang isa na namang buhay na patotoo ng kabutihan sa atin ng ating dakilang El Shaddai dito sa Liwanag sa Landas ng Buhay.